Sa pagpapatuloy ng Part 4, si Hiki at ang kanyang koponan ay itinaya ang kanilang buhay upang makipagsapalaran sa isang ospital na iniiwasan ang hindi mabilang na mga zombie. Ang kanilang misyon ay maghanap ng gamot para kay Yuzuki na maihika. Sa kasamaang palad, ang mga suplay ng parmasyutiko ng ospital ay tila hinalughog na iniwan si Hiki at ang kanyang koponan na walang dala. Nang makita ang lumiliit na supply ng gamot sa hika ni Yuzuki, alam nilang hindi ito magtatagal hanggang sa makarating sila sa quarantine zone sa labas ng Yokohama City. Si Hiki ay hindi madaling sumuko. Kinabukasan, dinala niya ang grupo sa isang daungan kung saan nakakita sila ng ligtas na bangka. Matapos matiyak na ligtas ito, pinatira niya ang lahat sa loob. Si Hiki, kasama si Jun, ay naghanda na makipagsapalaran muli sa paghahanap ng gamot. Bago umalis, binalaan niya ang grupo na huwag umalis sa bangka at lumayo sa isang kalapit na barkong may bahid ng dugo dahil maaaring mapuno ito ng mga zombie. Ang pagkawala ng gamot ng ospital ay talagang inayos ni Shudo mula sa Research Institute bilang bahagi ng kanyang lihim na plano na mag-imbak ng mga mapagkukunan. Ang pagkakaroon ng Kurumi na nagdala ng zombie antibody gene ay bahagi rin ng kanyang plano. Ang tungkulin ni Kurumi bilang isang medical na intern ay nagpapahintulot sa kanya na makisama sa base na ginugugol ang kanyang mga araw sa paggamot sa mga sundalo. Sa kanyang pagtataka, nakatagpo niya si Hero na nakasuot ng uniforme ng militar. Ito ay lumabas pagkatapos makipaghiwalay kay Hiki at sa iba pa. Nalaman ni Hero na ang kanyang lihim na crush, si Kurumi, ay nasa base. Lihim siyang lumapit, nagbabalak na tumakas kasama niya. Tumanggi si Kurumi. Hindi alam ang sitwasyon, nadismaya si Hero at nagsinungaling, sinabi sa kanya na patay na ang kanyang kasintahan na si Hiki. Nang marinig ang balitang ito, naramdaman ni Kurumi na parang gumuho ang kanyang mundo at naiwan siyang walang kaluluwa. Ang eksena ay nasaksihan ng kapitan na nakitang kahina-hinala at nagtanong kay Hero, inilantad ang kanyang peking pagkakakilanlan sa militar at pinigil siya. Bago pa siya makapag-imbestiga, nakarinig ang kapitan ng iyak para humingi ng tulong sa labas. Sa pagmamadali, natagpuan niya ang isang zombified na sundalo na gumagala na naging sanhi ng pagkalat ng mga nakaligtas sa takot. Mabilis na napatay ang sundalo. Hindi nagtagal ay natuklasan na ang sundalo na nakagat ay dapat nasuriin ni Kurumi ang kanyang sugat. Gayunpaman, napabayaan ni Kurumi ang kanyang mga tungkulin at kumalat ang virus na ginawang zombie ang sundalo. Nalaman ni Shudo ang dahilan ng pagkatiwangwang ni Kurumi sa nakakulong na bayani at mabilis na inayos ng mga sundalo na mahanap si Kurumi. Sa kabutihang palad, dumating ang kapitan sa oras upang iligtas si Kurumi na nag-iisip na magpakamatay. Bumalik sa Research Institute, sinaway ni Shudo si Kurumi sa pagpapabaya sa kanyang tungkulin na humantong sa isang batang babae na nakagat at namutat ng zombie. Malapit nang masira si Kurumi. Sinamantala ni Shudo ang kanyang kahinaan na nagsasabi na ang kanyang buhay ay hindi na pag-aari niya. Dapat niyang kalimutan si Hiki at italaga ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa larangang medikal bilang isang paraan ng pagtubos sa sarili. Pagkatapos ng isang gabi ng pagmumuni-muni, inalis ni Kurumi ang singsing ni Hiki at natagpuan si Shudo na nagpahayag ng walang emosyon na handa siyang italaga ang lahat sa pananaliksik. Umaasa na bumuo ng isang bakuna sa lalong madaling panahon upang gamutin ang mutated na batang babae. Sa wakas ay nakamit na ang layunin ni Shudo. Sa panig na ito, naghahanda sina Hiki at Jun na magtungo sa isa pang ospital. Sa ruta, nagawa nilang iligtas ang tatlong individual na napapaligiran ng mga zombie. Sa pagtatanong pa, nalaman nilang ang mga nakaligtas na ito ay mga mamamahayag mula sa Yokohama City, sa labas ng quarantine zone, na dumating upang idokumento ang balita. Sa wakas ay nakumpirma ni Hiki na si Yokohama ay hindi pa tinamaan ng zombie virus. Nakapagtataka, isa sa mga lalaki pala ang ama ni Yuzuki, ang batang babae na maihika. Gumuhit siya ng mapa para makasama niyang muli si Yuzuki at ang kanyang ina. Hindi nagtagal ay dumating sa ospital sina Hiki at Jun. Ang dalawang mamamahayag na masigasig sa pag-ulat sa larangan ay napilitang manatili sa labas. Nilampasan ni Hiki at Jun ang mga nagtatagal na zombie sa pasukan at pumasok sa ospital sa pamamagitan ng bintana. Hindi nagtagal pagkatapos nilang pumasok, dumating si Yun mula sa Research Institute kasama ang isang pangkat ng mga sundalo, doon din para maghanap ng mga supply. Nakarating si Hiki sa parmasya at nagsimulang maghanap ng gamot sa hika.
Nagawa niyang mahanap ang gamot ng walang insidente. Bago pumasok ang mga sundalo, nagtago sa likod ng mga kortina at palihim na tumakas sa botika kapag hindi sila nakatingin. Gayunpaman, mayroong higit sa isang grupo ng mga sundalo na naghahanap ng gamot. Hindi nagtagal ay nakita si Hiki at Jun ng mga sundalo sa labas at napilitang maghiwalay at tumakbo. Si Hiki ay nagkaroon ng maayos na pagtakas at mabilis na naabot ang napagkasunduang punto ng pagtatagpo, at nalaman lamang na ang dalawang mamamahayag ay naging pagkain para sa mga zombie. Nakaramdam siya ng kalungkutan. Nang hindi sumipot si Jun, matapos maghintay ng ilang sandali, nagpasya siyang tumakbo pabalik. Sa Hunyo, habang sinusubukang tumakas, bigla siyang pinigilan ni Yun. Tuwang-tuwa si Jun nang makita siya, napagtanto na si Yun ang kapatid na babae na nawawala sa kanya. Sinubukan niyang hikayatin ang kanyang kapatid na babae na sumama sa kanya, ngunit nanatili itong hindi natitinag. Binabalaan siya na ang quarantine zone ay mas mapanganib kaysa sa naiisip niya at hinihimok siyang tumakas sa Yokohama. Sa isang sandali ng desperasyon, tinutukan pa niya ng baril si Jun. Sa puntong ito, lumitaw si Hiki na inilihis ang atensyon ni Yun. Si Jun, nabigo nang makita ang ugali ng kanyang kapatid, ay sinipa ang baril sa kanyang kamay at tumakas kasama si Hiki. Sa kabila ng paghahanap ng gamot sa hika, ang pagtakas sa malawak na ospital ay hindi madaling gawain. Kinailangan nilang iwasan ang mga zombie na maaaring lumitaw anumang oras, pati na rin ang mga sundalo na patuloy na nasa kanilang buntot. Si Jun, na nahuli, ay binaril ng isang sundalo, ngunit isang zombie ang lumitaw sa tamang oras at hinarap ang sundalo na sumigaw sa sakit at humingi ng tulong. Saglit na nag-alinlangan si Hiki pagkatapos ay umalis. Samantala, sa wakas ay nakarating na ang ama ni Yuzuki sa bangkang pangisda sa daungan. Sa sorpresa ng lahat, hindi ipinahayag ni Yuzuki at ng kanyang ina ang kagalakan ng isang pinakahihintay na muling pagsasama nang makita siya. Sa halip, napuno sila ng takot. Lumalabas na ang ama ni Yuzuki ay isang mapang-abusong lalaki na nakipaghiwalay sa ina ni Yuzuki noong 1 taon. Bumalik din si Hiki at Jun sa daungan para makipagkita sa lahat. Matapos makuha ni Yuzuki ang kanyang gamot, gumaan ang kanyang hika. Nang makita ang mag-ina na pinupuri si Hiki, nagsiselos ang mapang-abusong lalaki at aatakehin na sana ang kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay parang isang baluktot na demonyo. Ang babae ay patuloy na nagmamakaawa sa kanya na iligtas siya. Nakakagulat, kinabukasan, ang mapang-abusong lalaki ay natagpuang nasugatan ng isang zombie, nakahiga sa kama, puno ng dugo. Naguguluhan ang lahat hanggang sa aminin ni Yuzuki na para protektahan ang kanyang ina, hinikayat niya ang kanyang mapang-abusong ama sa isa pang bangka, pinahira ng dugo, dahilan para makagat siya ng zombie. Ang lahat ay namangha at hindi makapaniwala na ang isang maliit na batang babae ay maaaring gumawa ng ganoong bagay. Ang ina ni Yuzuki, na walang tigil na umiiyak, ay sinubukang sisihin si Yuzuki at handa siyang gawing pulis, hinihiling lamang na iligtas ng lahat si Yuzuki. Nanatiling tahimik si Hiki sa mahabang panahon. Sa wakas, sinabi niya na walang ginawang mali si Yuzuki at malamang nagagawin niya rin iyon. Pagkatapos ay hiniling niya na kalimutan ng lahat ng naroroon ang pangyayari at kumilos na parang walang nangyari. Sa harap ng zombie apokalipse, gusto mo man o hindi, lahat ng legal na kaayusan ay babagsak sa kalaunan. Nang sumunod na araw, lahat ay nasa labas, naghahanda na maglakbay. Natagpuan ni Hiki ang nasugatang ng iisa at naghanda na itali siya. Siyempre, ang nang-aabuso ay hindi bababa ng walang laban, ngunit hindi siya kalaban ni Hiki. Siya ay napasuko, kasama ni Hiki ang kanyang lalamunan na hindi kumikilos sa kanya. Ang kanyang paghinga ay humina, ngunit si Hiki ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagpapaalam. Ito ang unang pagkakataon na pinatay ni Hiki ang isang hindi namutat na tao gamit ang kanyang sariling mga kamay. Nang maalis ang banta ng nang-aabuso, umalis ang grupo patungong Yokohama. Bagamat nakatagpo sila ng ilang pag-atake ng zombie sa daan, sila ay mga batikang nakaligtas at madaling hinarap ang problema. Hindi nagtagal, narating nila ang hangganan ng quarantine zone. Nasa tapat lang si Yokohama. Hindi nila maiwasang matuwa, tumatakbo at sumisigaw sa tuwa. Ngunit nang makita nila ang kabilang panig, natigilan sila. Ang tanging nakikita nila ay mga sangkawan ng mga zombie. Bumagsak si Yokohama. Sa labas ng quarantine zone, wala nang kaligtasan. Nasiraan ng loob ang lahat.
Ang kanilang pinakamalaking pag-asa ay abot kamay lamang nila, ngunit ito ay naglaho na parang isang mirage. Ngayon, ang tanging tila malinaw ang ulo ay si Hiki. Naalala niya ang militar na nakatalaga sa Yokohama, na aktibong naghahanap ng mga supply. Maliwanag, nakita na nila ang araw na ito. Ngayon, ang pinakaligtas na lugar sa buong Japan ang magiging base nila dahil sila ang pinakahanda na mabuhay kahit na nangangahulugan ito ng matapang na apoy at espada. Walang pagpipilian si Hiki kundi ang makipagsapalaran. Pinlano nilang maglakbay sa pamamagitan ng tubig na mas ligtas, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanilang Tesla boat ay naubusan ng baterya na nag-iiwan sa kanila na naaanod sa dagat ng walang mga sagwan. Sa kabutihang palad, hindi sila nagtagal bago nila nakita ang isang isla sa malapit. Nagpasya si Hiki at ang iba pa na dumaong muna sa isla dahil ubos na ang kanilang supply ng pagkain at gamot. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang isla ay inookupahan na at ang nakatira ay isang matandang kakilala ni Hiki. Si Kawata iyon, kung kanino siya nagkaroon ng nakaraang hinaing sa nursing home. Ngunit ngayon, ang awayan sa pagitan nila ay lubhang nabawasan. Hinimok pa ni Hiki si Kawata na sumama sa kanila sa pagtungo sa base militar. Sa mas maraming lakas tao, ang kanilang mga pagkakataong mabuhay ay magiging mas mataas. Nang makita ang lumalalang kalagayan ng kanyang ama, sa wakas ay pumayag si Kawata sa plano ni Hiki. Ang kanyang ama ay nangangailangan ng mga antibiotic na matatagpuan lamang sa base. Si Hiki at ang kanyang grupo ay inilagay sa isang kalapit na gusali upang magpahinga para sa gabi bago umalis ng maaga sa susunod na araw. Ang pananatili rin kay Hiki ay isang kalbo na kumilos ng kakaiba at malayo sa iba, na tila walang malasakit sa lahat ng nangyayari sa paligid niya. Nang si Hiki ay handa nang umalis kinabukasan, ang kalbo na lalaki ay hindi inaasahang nagsalita. Pinayuhan si Hiki na huwag pumunta sa base dahil ito ay magpapasigla lamang sa puot sa kanyang puso. Naturally, hindi tatalikuran ni Hiki ang kanyang plano dahil lang sa mga salita ng ibang tao. Nagpasya silang dumaan muli sa ruta ng dagat upang maiwasan ang karamihan ng blockade ng militar. Pagdating nila, nakakita sila ng underground tunnel patungo sa base batay sa impormasyong ibinigay ng maisakit na matanda. Ito ay isang binagong air raid shelter mula sa panahon ng digmaan. Sa pasukan ng tunnel, napagkasunduan nilang magkita bago lumubog ang araw at umalis sa sandaling dumating ang lahat nang hindi naghihintay ng sinumang huli. Ang sitwasyon sa base ay tense. Tinipon ng commander ng militar ang kanyang mga nasasakupan at inutusan silang umalis patungo sa mas ligtas na lokasyon. Ang desisyong ito ay tinutulan ni Sho na nangangatwiran na ang kagamitan sa pag-iimbak ng bakuna ay nangangailangan ng patuloy na kuryente at hindi madala sa malalayong distansya. Sasaway na sana ng commander si Sho dahil sa kanyang kabastusan nang magulat siya nang makitang mahigit kalahati ng kanyang mga nasasakupan ang piniling pumanig kay Sho. Lumalabas na pinagrally ni Sho ang kanyang mga nasasakupan sa ilalim ng pagkukunwari ng bakuna. Ang mga opisyal na hindi nangako ng kanilang katapatan sa kanya ay misteryosong nawala. Bumisita si Karumi, puno ng pagkakasala, ang maliit na batang babae na naging zombie. Nangako siya sa kapatid ng dalaga na gagawa siya ng bakuna para pagalingin siya. Sa panahong ito, ganap na nakipagtulungan si Karumi sa gawaing pananaliksik. Mula man sa pagod o epekto ng pang-eksperimentong gamot, bigla siyang nag-alinlangan. Nadiagnose siya ng doktor na may delirium, tinitiyak na natural siyang gagaling sa loob ng ilang araw. Matagumpay na na-navigate ni Hiki at ng dalawa pa ang daanan sa ilalim ng lupa. Maingat nilang iniiwasan ang militar habang naghahanap ng gamot. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang silid na pag-aari ng zombie girl. Muntik nang makagat si Hiiragi nang hindi niya pinapansin, ngunit nagawa siyang iligtas ni Hiki sa pamamagitan ng pag-aalis kaagad sa dalaga. Ang bawat galaw na ginawa nila ay mahigpit na pinagmamasdan ng kapatid ng babae na nagtatago sa ilalim ng kama. Sa ibang lugar, si Kawata at ang kanyang mga tagasunod ay naghahanap ng mga armas. Nakapagtataka, wala silang nakasalubong kahit isang sundalo na naghinala sa kanya. Sa pagpapasya na ito ay isang bitag, mabilis niyang pinangunahan ang kanyang grupo na umatras sa parehong paraan na sila ay dumating. Samantala, si Hero, na binihag ng militar, ay gumamit ng isang simpleng panlilinlang upang makatakas sa kanyang pagkakulong. Maayos niyang pinasok ang silid ni Karumi, na nasa delirious state pa rin, at nagpasya na isama siya para umalis sa base.
Sa pagtatapos ni Hiki, nakahanap siya ng maraming gamot. Habang naghahanda siyang umalis, nakita niya si Karumi na nakaupo sa isang wheelchair sa di kalayuan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata at naisip niyang naghahalusinate siya. Matapos mabawi ang kanyang kalmado, mabilis niyang ibinigay ang gamot kay Hiiragi at hinabol ang figura ni Karumi. Sinundan siya ni Hiiki sa isang madilim na lagusan kung saan halos hindi niya makita ang kanyang kamay. Kinailangan niyang umasa sa kanyang instincts para sumulong, ngunit sa kabutihang palad ay patungo siya sa tamang direksyon. Kasabay nito, nagmamadali rin si Hero sa tunel. Nang malapit na siyang matapos, may nakita siyang kakaiba. Sa mas malapit na inspeksyon, natuklasan niya ang isang nakagapos na zombie. Sa paghusga sa hitsura nito, tila ang opisyal ang nawala matapos tumanggi na sumama kay Sho. Nang magulat si Hero, sinaksak siya ng karayom mula sa likuran at nawalan ng malay. Habang gumagapang sa dilim, tinawag ni Hiki si Karumi. Bigla siyang nakarinig ng mahinang tugon mula sa kanya. Sa sobrang pananabik, sumugod siya patungo sa tunog at nakita niya si Karumi na nakaupo sa lupa. Gayunpaman, bago siya makagawa ng higit pa sa paghawak sa kanyang kamay, siya ay natumba mula sa likuran. Sa simula pa lang pala ay inaayos na ni Sho ang lahat. Napansin niya si Hiki at ang kanyang grupo sa sandaling pumasok sila sa base sa pamamagitan ng mga surveillance camera. Matagal na naghintay sina Jun at Hiiragi sa pasukan ng tunel, ngunit hindi na bumalik si Hiki. Nang dumating ang napagkasundoang oras, nagpa siya si Kawata at ang kanyang grupo na umalis. Gayunpaman, pinili ni Jun at Hiiragi na bumalik at hanapin si Hiki dahil lahat sila ay kasama sa kahirapan. Nang magkamalay si Hiki, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatali sa isang upuan. Nang makita ang isang kawan ng mga zombie na bihag, siya ay natakot. Si Sho, ang parehong doktor na gumamot sa kanyang ina, ay naroon din. Inamin ni Sho na sinadya niyang pigilan si Hiki na makapasok sa base dahil nag-aalala siyang maabala ni Hiki ang kanyang mga plano. Gayunpaman, hindi interesado si Hiki sa mga paliwanag na ito. Nag-aalala siya kay Karumi at tinanong kung kasangkot din siya sa mga eksperimento. Hindi kinumpirma o itinanggi ito ni Sho. Biglang tumunog ang alarma at nagdilim ang kwarto. Ang mga zombie ay naging hindi mapakali. May pumutol sa kuryente at sinira pa ang backup na supply ng kuryente. Ang mga storage freezer ay tumigil sa paggana dahil sa pagkawala ng kuryente. Nang hindi nag-aaksaya ng oras sa pakikipagtalo kay Hiki, naglabas si Sho ng isang zombie at mabilis na umalis sa galit. Habang ang zombie ay sumugod patungo kay Hiki, sinipa niya ang kanyang upuan upang pansamantalang harangan ito, ngunit maaari lamang itong pigilan saglit. Nang malapit ng kagatin ng zombie si Hiki, sumugod sina Jun at Hiiragi at ibinaba ang zombie. Sa wakas, nailigtas si Hiki. Sa ibang lugar, pinanood ni Sho ang patuloy na pag-akyat ng temperatura sa nagielong storage unit. Sumigaw siya na agad na maibalik ang kuryente. Tila ang mga taon ng pananaliksik sa bakuna ay masisira sa isang iglap. Sa kabutihang palad, ang kapangyarihan ay naibalik sa tamang oras at ang temperatura ay tumigil sa pagtaas. Hindi napigilan ni Sho na umungol sa pananabik. At bago natin ipagpatuloy, please like and subscribe. Paabutin natin ng 100 likes para sa part 5.